Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron po tayong dumating dito na isang Sanyo refrigerator. Ayan. At nila po dito ng ating minamahal na customer at hindi daw po ito lumalamig. Tingnan natin. So yan po siya, isang Sanyo single door. Ginawa na raw po ito doon sa bahay nila. Nilagyan daw po ng preyon. Pagkayari po ng isang araw lang, nawala na yung lamig. Yan. Bali siguro nag-system reprocess siya, hindi siya nagpalit ng filter. Yan, mga bagong hinang yan. Hanapin po natin kung nasa ng leak nito. So palibasa nga po nakita natin na makinis pa yung kanyang evaporator. Ang una nating ililigtas itong condensing unit muna. Bali, bubunutin natin itong kanyang mga tubing na tanggalin natin itong suction line nya para makuha natin yung kanyang leak kung alin. Pero bago natin gawin yan ay atin muna siyang kukunan ng bomba yung compressor. Kinabitan natin siya ng ammeter para malaman natin kung okay ang kanyang compressor. Paandarin natin siya, kukuha natin siya ng bomba. So yan, paandarin natin. Yun, nakakuha tayo ng 0.6. So okay naman, hindi naman siya bumubomba ng langis. Ibig sabihin okay itong ating compressor. Wala talaga, wala. Lalagay tayo ng access valve dito para makuha natin ang leak test itong condensing unit nya. So hihinangin lang natin. So gamit po itong ating DIY na compressor ay yan ang gagamitin nating pang leak test. Ayan. So nakabukas na po ito. Half lang po ang ating bukas yan, half open. Ayan. Pagkatapos itong ating suction line ay fully off po yan. Nakasarado pong mabuti. Lalagyan natin siya ng 100 PSI. So tumigil siya sa bali 50 PSI lang, tumigil na, hindi na kumarga. Ibig sabihin, mahilig itong ating discharge, itong ating condensing unit. So palibhasa po ay nakita natin na hindi na tumuloy yung kanyang pressure. Ang balak sana natin ilagay kahit na 100 PSI, pero dahil nga po tumigil siya sa 50 PSI, so ang gagawin natin ay i-recoil natin itong kanyang condensing unit. So paandarin natin. So pansamantala kakalasin muna natin itong ating compressor. Ihiwalay natin para masukatan natin siya ng condenser na ilalagay natin. Tatanggalin natin itong kanyang cover. Talisin natin yung kanyang relay. Ayan. Tandaan lang at medyo malutong ito. Pagka napabigla masisira yung cover, so tanggalin natin yung kanyang relay dito, yung kanyang relay connection punutin natin dito sa terminal nya. Rin natin yung kanyang langis, total dahil labas na natin. Wala naman siyang tubig, ayan. Kaya lang medyo maitim na rin. Papalitan na rin natin ng langis yan pagka ikakabit natin. Inaboy muna natin para hindi tayo maabala. So dahil nga ito ay 70 watts, ayan.
So lumalabas na 110 horsepower ito. So yan, ganyan, ididikit natin po sa dyan. Ang gagamitin nating condensing unit ay 15 feet. So bali 3 ikot po ng medida yan. So ganyan po ang forma ng kanyang sukat. Yan. So kukuha tayo ng 3 medida para sa 15 feet. 10 feet na po yan. So hanggang dito po yung 15 feet. Yan, may sobra siyang kaunti. Dahil nga sa nakita natin na madumi na yung kanyang langis, medyo madilaw na, bumili tayo ng bagong langis. I-change oil natin tong compressor na to. Ilalagay natin dito sa isang malinis na lalagyan. Susukatin natin para makita natin kung gaano karami yung langis na ilalagay natin. Yan, nakita natin yung langis na lumalabas sa kanya. Maitim. Kaya kailangan mga i-change oil natin yan. Yan. Okay. So ito, ilinis na natin. Kaya lagay natin dito yung bagong langis natin. Yan. Sasalin natin siya rito. So yun. So ibabalik natin yung sukat na yan doon sa compressor. Dahil nga ganyan karami nakuha natin, ganyan din yung ating ibabalik. Sasalin lang natin yung pinagsingsulan dito sa walang laman. Dito natin ilalagay yan. So yan, ganoon din karami yung ating ibinalik na langis. So sasalin natin siya rito. Unti-unti lang natin nilalagay para hindi umawas. Kasi kapag ka nabigla naawas yan. Yan. So okay na, bus na. So yan po, nagpo-proceed na tayo ng ating pagbabacuum at yan, naka-ready na rin yung ating preon, yung ating 1348 tank. Yan, nakatayo po yan kasi ang pagkakarga po natin nakatayo. So hintay lang po tayo ng 15 minutes at okay na yan. So okay na po yan. Sarado natin itong ating gauge. Yan o. Vacuum na siya. So magpapals muna tayo. Focus muna natin ito. Yun. Initial tayo ng yun. Unti-unti lang ang karga.
35, pwede na yan. So i-plug natin. Igala natin siya, inisala natin siya ng 10. Lalay lang ang ating pagkarga. Ayan. Yung ating tangke. Nakatayo lang siya habang nagkakarga tayo. Ayan. Ayan o. Makakarga siya. Bali yan atin pong nirecoil na condenser na yan ay 15 feet. May sobra pong 0.3. Kaya tumama siya ng 15 feet 0.3. Yan. At okay na siya. Yan, maganda na yung init ng ating filter dryer. So ganyan po yung pag-re-recoil nitong ganitong 110. Ang ginagawa ko nga ay pinuputol ko nga yung condensing unit. Yung condenser po yan, galing yan dun sa mga pinagkarasan natin na hindi na umubra. Kaya yan, tinatabas ko, inalagay ko dyan sa likod. Marami na tayong nagawang ganyan. At so far naman, wala naman pong reklamo yung ating mga minamahal na customer. So meron po tayong initial na 10 PSI at tatanggalin na po natin yan. Kasi pababa ng pababa yan eh. So nilagyan natin siya ng thermometer, ayan. Ayan o. Titingnan natin kung kaya niya kuhanin yung negative 10. Ayan. So atin pong titingnan kung ano nangyari dun sa nilagay nating temperature reading at saka dun sa yellow, kung nag-yellow siya. So ayun. Tigas na, ayan. Ayun. Nakakuha tayo ng negative 11. Yan. So okay na po yan. Tigas na yelo niya, kapit na kapit oh. Kapit ng gusto, hindi matanggal. Ayun. Okay na. So dyan po natapos yung ating inirecoil na refrigerator. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong panonood sa aking mga video. At pag-like at paki-share na rin po at paki-subscribe. Doon naman po sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe nyo lang po ako. Marami pong salamat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Marami pong salamat. God bless po.